Kunting distansya na lang, mararating na natin yung isa sa mga historical landmark ng barangay na ito. So yung madalas tinitigilan ng mga bikers. Habang lumalayo ka, habang nagmumotor ka, paakyat ka ng paakyat, palamig ng palamig guys. Galing tayo dito sa People's Park. Tapos dito magsisimula sa Purok 15 yung ating pagmumotor. Tatahakin natin yung Barangay Mabato, papunta sa Calamba, sa Bunggo. Madadaanan natin yung tulay na nagdudugtong sa Calamba at sa Mabato. Ito patikim pa lang. Makikita pa natin yung ibang mga tanawin doon. Taga Bunggo kung pupunta sa Tagaytay ay malabo. Malabo madaan yung mga sasakyan, yung mga pampublikong sasakyan, yung mga four wheels, mga motor. Pero ngayon, dahil sa napakalaking ambag ng tulay na to, mas napapadali na yung biyahe o transportasyon ng mga tao. Mumula dito sa parting Calamba, sa parting Laguna, para makarating dito sa probinsya ng Cavite, Tagaytay, papunta sa Batangas. Welcome po sa ating panibagong vlog. Ako po inyong kasama si Mac Ervin Salazar. Ngayon naman ay pupunta tayo sa mataas na bulubundukin o sa mga matataas na lupain na matatagpuan sa bayan ng Tagaytay. Ngayon kasalukuyan nandito tayo sa Barangay Pitland at dito natin sisimulan ang ating paglalakbay. Makikita nyo dito nasa likuran ko, ito ang isa sa mga pinakamalaking rotonda na matatagpuan sa bayan ng Calamba. At magmula po dito ay babaybay natin ang daan patungo sa Kasile, sa matataas na lupay ng Tagaytay. At ang rotonda po na ito ay nagdi-distribute ng daan sa tatlong bayan. Ang bayan ng Kabuyaw, Calamba at ng Santa Rosa. So kung bago po kayo sa ating channel, wag nyo pong kakalimutang mag-subscribe at i-click nyo lamang po ang notification bell para lagi kayo updated sa ating mga video. Ina-acknowledge po natin ang ating cameraman ngayong araw. Kuya, lagi po kayo dito. Love you po. At ang daang ito ang madalas na pinipili ng mga siklista at motorista na tahakin papunta sa Tagaytay dahil na rin sa dami ng magagandang lugar na madadaanan. Tapos itong pangalawang daan ay papunta na dito sa Barangay Kasile. Tapos yung susunod na daanan dyan, papunta yan sa Canlubang. Mararating mo dyan yung private estate na Carmel Ray Industrial Park. So mga nasa 16 km pala ang tatakbuhin natin papunta dun sa tinatarget natin na lugar. At dito pa lang sa bungad ng Kasile Road ay mabubusog na agad ang mga mata natin dahil sa ganda ng mga daanan. Ay yung tinatawag nila na Canlubang Country Club. Itong mga binabaybay ng mga motorista dito sa pataas, yan po ay yung papunta na sa Kasile, sa Tagaytay. Ting distansya na lang, mararating na natin yung isa sa mga historical landmark. Lang iba kundi yung Twin Mansion ng mga Marcos. So yung madalas tinitigilan ng mga bikers. At magmula sa puntong ito ay nagsisimula na ang mga daanang pataas at naghihintay ang mga magagandang lugar na maaari nating makita. Makalipas lamang ang ilang sandali ay narating na natin ang isa sa mga itinuturing na stop by ng mga turista na bumabagtas sa kahabaan ng Tagaytay. Ang isang abandonadong mansyon na dating pagmamay-ari ng yumaong Pangulong Marcos na nasa kustodiya na ngayon ng gobyerno. So yun na, ngayon nandito na tayo sa isa sa mga historical landmark ng barangay na ito, Barangay Kasile. Walang iba kundi ang Twin Mansion ng Marcos. Siguro isa sa mga dahilan kung bakit ito po ay tinitigilan ng mga siklista, ng mga motorista ay mamamangha ka dahil sa lawak ng gubat na ito at mga puno, bigla na lang mayroong isang abandonadong mansyon. Yung mga motorista na dumadaan dito, bago sila makarating sa Tagaytay at Batangas, ay tumitigil muna sila para kumuha ng litrato, souvenir. At dito sa mga kalapit na lugar, meron din pong mga tindahan ng mga souvenir at mga makakain. Habang binabagtas natin ang kahabaan ng Barangay Kasile ay may mga madadaanan tayong mga resto, resort at mga lugar na maaari tayong magpahinga at magpalipas ng oras. Ang lugar na ito ay tahimik dahil na rin sa malayo ito sa mataong lugar at tamang-tama para sa mga turista na naglalakbay at naghahanap ng lugar na madadausan ng mahalagang okasyon.
Ilang beses na ako dumadaan dito paulit-ulit pag pupunta ako sa Tagaytay, Tanga. Hindi nakakasawa. Aba, nagmumotor ka, paakyat ka ng paakyat, palamig ng palamig. At dahil sa mataas na lupain ng Tagaytay, ay nagiging attraction din ito sa mga mahilig maglakbay gamit ang bisikleta, solo man o grupo. Dahil bukod sa mga paahon, ay magagandang tanawin ang masisilayan mo sa paligid. Shoutout sa PCC, Iyon, oh. Pililla Cycling Club. Pililla Cycling Club. Salamat po sa inyo. Ingat po kayo. Ikot kayo sa may mabato na kayo. O pag ganun, pabalik po sa Rizal. Grabe. Ingat po kayo, ingat. Cut muna ako dito. Napakagaling na ito. Suportahan natin. Salamat po, salamat. Ingat po kayo, ha. Enjoy lang. Dito sa part na to guys, ito yung parking space. Pagpasok natin doon kanina doon sa may toll, may kumuha ng ticket. Ito yung malawak na parkingan nila dito. Usually pag Sabado-Linggo, dito guys, matao dito. After ilang taon, hindi ako nakapunta dito. Kapasok ngayon tayo dito sa People's Park in the Sky. Ito ang entrance nila guys. At sa halagang 50 pesos na entrance fee ay makakapasok ka na sa People's Park at ihanda mo na ang tuhod mo sa 500 metrong lakarin pataas patungo sa tuktok. So yun guys, magsimula dito sa punto na ito ay ang 500 metrong paglalakad papunta sa taas. Doon kasi sa medyo mataas, doon mas magandang tumigil kasi mas makita mo na doon yung mas magagandang view. Morning po, hello, kamusta po kayo? Hello. Nakapagod po ang para po tayo nagti-treadmill. Sige po, enjoy po kayo at ingat po. Ayan guys, ito yung dinarayo dito ng mga turista. Pagkakit kasi dito sa mataas na lupain na to ng Tagaytay, matatanaw mo na tong mga gantong klaseng tanawin dito. At bukod dito, sa may baba ay samut-sari na at kaliwat kanan yung mga souvenir shops na mabibilan natin ng mga souvenir na pwede natin ipasalubong. At ito naman yung disenyong bahay na natatanaw natin mula sa malayo. Mayroon ding mga kainan, pwede kang umupa ng binoculars at overlooking 360 degrees. At dito naman ay mayroong maliit na lugar para sa pananalangin. At sa gitna nito ay maaari ka rin kumuha ng pictures na pang souvenir. So guys, pagbaba natin galing doon sa People's Park, mga ilang metro lang magmula doon ay dito na tayo, nakarating tayo dito sa Papa P, Lapas Batchoy. Papa P, Iloilos, Lapas Batchoy. Dito na tayo kakain ng tanghalian at bago tayo tumuloy doon sa ating biyahe. At dito naman sa kinainan natin ay may overlooking din sa kanan habang kumakain. At dahil Lapas Batchoy ang specialty nila, ay yun na rin ang kinain ko. Sa halagang 140 pesos ay mayroon ka ng regular size batchoy. So yun guys, bali dito magsisimula yung pagmumotor natin. Galing tayo dito sa People's Park sa taas ng Tagaytay. Tapos dito magsisimula sa Purok 15 yung ating pagmumotor. Tatahakin natin yung Barangay Mabato, papunta sa Kalamba, sa Bunggo. Madadaanan natin yung tulay na nagdudugtong sa Kalamba. Parang halos nagdudugtong na rin siya sa dalawang bayan. Sa bayan ng Kalamba, saka dito sa Tagaytay. At ang parte naman nito na kumukonekta na halos sa bayan ng Kalamba at Tanawan ay isa na siguro sa may pagmamalaki ng Tagaytay. Pagdating sa turismo, sa ganda na rin ang pagkakalagay ng daanan sa paligid ng maberdeng kalikasan.
Kaya nga lang, meron ditong gumuho na daanan, no? Mukhang masyado itong delikado. Kaya gumiba siya kasi masyadong mataas tong lupa na to. At makalipas lamang ang ilang minuto ng pagbumotor sa kahabaan ng Tagaytay ay narating ko na ang Barangay Mabato na nasasakupan ng bayan ng Kalamba. At kung ating pagmamasdan ay para itong isang dambuhalang ahas na gumagapang sa gubat. At sa gaya kong mahilig sa pagmumotor at sa paglalakbay, ay talaga namang masasabi kong nabusog ang aking mga mata sa aking mga nasaksihan, ang kagandahang likha ng Diyos. At sa susunod naman na ating pupuntahan ay isa na siguro sa mga makabuluhang proyekto na naisakatuparan dito sa aming probinsya. Lubak-lubak na pala dito. Ay puro makakaranas tayo ng konting lubak-lubak sa puntong to. Ang akala ko talagang ano na siya, puro na siya semento. Pero may mga lubak pa rin pala na ganito. Pero ito yung nagpapadagdag ng spice sa ating paglalakbay. Yan, yung mga gantong daanan. Minsan ay masarap din ang maka-experience sa mga gantong daanan. Pero wag lang po lagi-lagi dahil ang motor natin ay hindi din-design para dito. At ilang metro lamang ang layo mula sa lokasyon natin ay mararating na natin ang tulay na nagdudugtong sa dalawang bayan. At magmula dito ay tanaw na natin ang tulay na ito. At ito ang aking unang beses na makakarating dito kahit napakalapit lamang nito sa amin. Bridge. Next Somitero, nandito kami taga Next Somitero. Yes. Okay, sige, add ko po kayong... Shoutout po sa mga taga Quezon, Saraya. Shoutout mga taga Quezon, makakarating din ulit tayo dyan. Shoutout sa mga taga Mindanao, mga kaibigan natin. Ligan Bati City, po kayo. Ligan City guys. Ayun po. Shoutout, mga gwapo yan. Ligan Paano na lang yung masbate? Yan. Ayun, no? Shoutout. Sampol, di ba? Marami po. Nice to meet you po. Nice to meet you po mga sir. Sige po, eto po, i-add ko po kayo. Nix, nice to meet you sir. Anong name niyo po, sir? Ninyo. Sir Ninyo. Joel, Sir Joel to, di ba? Yung sa pinagmulan natin doon sa kabila ay yung ano siya, boundary siya ng Mabato. Tapos dito naman yung Bunggo. So nung wala pa to, taga Bunggo kung pupunta sa Tagaytay ay malabong madaan yung mga sasakyan, yung mga motor. Pero ngayon, dahil sa tulong, dahil sa napakalaking ambag ng tulay na to, mas napapadali na yung biyahe o transportasyon ng mga tao na nagmumula dito sa parting Kalamba, parting Laguna para makarating dito sa probinsya ng Cavite, Tagaytay, papunta sa Batangas. Pakalaki ng contribution ng tulay na to sa biyahe o sa para mas mapadali, mas mapaginhawa ang biyahe ng mga mamamayan na nagmumula dito papunta sa Tagaytay. So ngayon guys, titingnan natin siya mula sa taas at At 3 taon pa lamang nakakalipas mula nang maisakatuparan ang pagtatayo ng tulay na ito na siyang nagbigay ng kaluwagan ng biyahe sa mga motorista na nagmumula sa ilang barangay na nasasakupan ng Kalamba patungo sa bayan ng Tagaytay. At ganoon din naman ang mga motorista ng nasabing bayan. Kung umabot kayo dito ay maraming salamat po. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay huwag nyong kakalimutang mag-subscribe. At i-hit nyo lang po ang notification bell, mag-comment at magkita-kita po tayo sa ating susunod na paglalakbay. Salamat at ingat po kayo.